Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another edition of Kapehan sa Davao here at second floor SMCT Annex. We have actually two batches of guests. First one natin to celebrate this Women's Month. No? We have from DSWD, Talikala and IGDD. Then of course, ating bagong opisina sa LGU, ang City Arts and Culture Office. We are joined by our former HCA Executive Director na last ko kita HCA Executive Director Pesco, Sir Oka Kasaysay. Then part 2 we have Sir Ednar Dayanghirang to talk about yung mga damages sa recent distilleries, and also our DAPOLCOM, no? RD, Director Julieta Piraneses. Okay, to start our question rolling, like to get the opening statement of, sige, start tayo kay Ma'am Charlene. Hello, good morning everyone. So, happy Women's Month sa tanan ng mga kababainhan. Sa mga nagtanaw karon, happy Women's Month. So, we are here to discuss the series of activities po sa ating Women's Month, and also the products and services that available to serve the GBV victims na clients po. So that's all. Thank you. Lorna? Mayong buntag. Hello. 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 Walang audio? Hello, mic test. Ayan. Better. Morning, mayong buntag sa tanan. We are here, no? Again, with colleagues and partners para magkampanya sa atong mga kauban sa media on the relevance, importance of National Women's Month. Mayong buntag, baling kawas nung bulan sa kababayan, no? So bahin sa gisulti karon, karon nga bulan mao ang pagtan-aw sa kahimtang sa kababayan, o hinaot malipayon gyud unta ang kababayan karong bulana. Okay, Sir Oka. Mabuhay ug madayaw. Ako di ay si Oka Kasaysay, no? I am newly appointed para sa atong newly created office, kaning Davao City Office for the Culture and the Arts. So it was just created actually through a ordinance na gipass last year, and then after series of consultations, na-create siya, and I was appointed last January, no? Bago lang po, and I was the former executive director of the National Commission for Culture and the Arts. Okay, before we go to Sir Oka, no, kay very interesting po this new office. We'd like to our friends on the SWD and IGDD and Ma'am Janet, ano yung mga activities natin to celebrate, ano yung mga focus natin na issues concerning women? Inimbita ko ugma imuo nato ang Women's Summit. Ika-25, no? 25th Women's Summit in Davao City. So nganong kailangan og Women's Summit? Nakabutang ni sa atong Women Development Code, no, na ay provision dito on the political participation of women, nga ang syudad, the city government will convene a citywide consultation of women para ma-discuss, no, ang mga issues and concerns. But we also did prior to holding Women's Summit, na atay gihimo nga pre-summit assembly sa lain-lain district ug lain-lain sektor para mahisgutan. So tomorrow, no, whole day na ata sa Grand Menseng Hotel para hisgutan. There will be around mga 400 women and a few men, no, naapoy mga male champions on gender equality na mag-attend para pod no, parte pod sila sa gender equality, women empowerment na hisgutanan. So naapod ta mga pipila ka mga lalaki nga magtambong sa Women's Summit. Si Ma'am Janet, then Kabahin sa Talikala, ang ginahimo namo karon gikan pa atong February,
pag-ato sa mga barangay aron misgutan ang mga kahintang sa kababayen-an, no? O nakita o magpadayon na karong Marso initial nga findings kay ang mga kababayen-an naglisod gyud sa ekonomiya karon, no? Mao na ilang una nga mulo nga perti na gid ang mahala sa mga palaliton, labi na daw ang mga batakan nga panginahanglan. So naglisod sila. Ikaduha, dunay daghang problema sa isgutan ng participation sa mga kababayan sa atong mga kabarangay. Kung dili daw ilado, dili sila ka-appeal. Appeal diha tong mga issues sa mga batang babae nga ang lagunag gud mental health, no, bullying, mental health o sexual abuse no gawas na. Og nang hinaot kami nga himuon ni siyang Women's Electoral Agenda. Among i-package mo siyang Women's Electoral Agenda kay panahon sa eleksyon, amo aning ilabing ato sa mga kandidato nga andang mo dawat sa maong agenda o kung makadaog na unta mahimuan og programa o mga palisiya. So kana ang amo ang mga kalihukan para sa Marso. Okay, Ma'am Sherlyn. Okay, so we will also invite on March 8 our International Women's Day. So that will be held on Rizal Park. So we will have a parade ng Gudani. So March pala. So or fun walk. So that will be on March 8 sa Rizal Park taan na mag-end point at ang starting point will be sa Ateneo, in front of the Ateneo de Davao, and around 6 a.m. po yung jump off po natin. So to all women po na or mga men na gusto mo join aning march, so please coordinate to your CSWDO office district para po your participation will be included po. So Malang po na, and the rest of the activities will be our activities po sa region. So the capacity building. So ang target participants po ani amo mga 4-piece beneficiaries that will be on March 14 and March 19. So sa March 14 is sa Marilog ni maghatag ni capacity building for the about gender-based violence na related laws, and also sa March 19 same po 4-piece beneficiaries gatong sa Poblacion District. So, yun lang po. Thank you. Okay, before we go to Sir Oka, we'd like to remind that this is part one of our second batch will be Sir Ednar of the OCDA and Dr. Julieta Reneses of RD of Napolcom. We go to Sir Oka. Sir Oka, ano itong Arts and Culture, Office of the Arts and Culture, what's the mandate, no? Yeah. And sa plano and program. Kasi last time, I think, na may event sa MTS, you gave awards sa mga the artists sa Davao City. Sige. So, we start first with, ano ba itong bagong opisina ng Davao City Office for Culture and Arts? So, it was clearly stated doon sa kanyang creation na because Article 14 of our Constitution states that it is mandated na ang Estado ay kinakailangan magkaroon ng inventory, conservation, promotion of national cultural heritage, and by which dun sa Article 14B by the power of nagkaroon tayo ng National Cultural Heritage Act, no, na kung saan lahat ng mga LGUs ay minamandatuhan na magkakaroon talaga ng inventory of each cultural properties. So dahil dyan, Davao City, nakita nila na very rich ang cultural heritage ng Davao. So binuo itong opisina ito para tutukan, no, yung conservation, promotion ng ating mga cultural properties, no, sa entire Davao City. At dahil dito ay closely coordinating kami with the National Commission for Culture and the Arts. So last February it is celebrated na designated na National Arts Month, no? So dahil National Arts Month, tayo dito sa Davao with the coordination with NCCA ay dito ginanap ang closing ceremonies ng National Arts Month. At dahil ang Davao ay rich sa mga different cultural expressions, no, artistic expression, ay nakita namin we have to recognize our artists, and by which ginanap po natin ang kauna-unahang Gawad Sining Davao,
wherein we gave out 3 awards doon sa mga artists natin, namely sa music, yung Rondalia, si Sabino Ibarra, who is known to be the father of Davao Rondalia, na kung saan recently lang po ay namatay siya, pero alam niya makakatanggap siya ng award. Second is babae, no? Si Ma'am Boots Dumlao, na kung saan siya po ang nag-pioneer ng indigenous dance drama, at siya din ang founder ng Kathara Dance Theater Collective. At ang pangatlong awardee ay si Sir Nestor Herfilia, who is an anthropologist, and by which he popularized community theater, no, incorporating it to the different advocacy of the government, lalong-lalo na yung ancestral domain. So, siya din ang palakas ng community theater dito sa Davao. So, binigyan din silang tatlo ang kauna-unang awardee natin. Okay, before I go to Armando. Sir, okay. You said the SCCA will be in office also be maghatag og grants, competitive grants sa mga artists sa Davao. Yes, as part also of the mandate, as based dun sa ordinance, the office will have an endowment fund. No? Starting up with a 10 million endowment fund, by which ang objective nito is to give out assistance. Hindi siya administrative ng office, kundi assistance siya. No, it's just like also sa National Commission for Culture and the Arts, we gave out assistance, no, by which all the artists kailangan organisado, kailangan accredited sa gobyerno kasi we're spending people's money here and kinukuha po kami nito. So inaayos na po namin ang guidelines at IRR nito, so by which we encourage all organizations, no, cultural workers and artists na mag-submit ng proposal, and by which ang mag-assess and mag-evaluate nito ay ang Davao City Culture and Arts Council. Kailan po siya mag-start kasi I'm also part of yung sa field. Yes, I know so you know. So, kaumpisa ko pa lang, no, sa opisina, mag-iisang buwan pa lang ako, so inaayos pa namin yung staffing pattern namin. Ako pa lang po ang nag-iisang staff, no, so aayusin namin. So magkakaroon kami, so bali magkakaroon tayo ng 4 na sections sa division na to, na which is under the City Mayor's Office. First, of course, is the administrative division. Then we will have the arts section, no? Arts section, cultural heritage section, na kung saan sila yung magkakaroon ng inventory at magkakaroon tayo ng cultural mapping sa Davao City. The number 3 is yung indigenous arts and expressions nila, no? Na kung saan ito yung mga different cultural communities natin dito sa Davao. So gusto ko lang na inaayos na rin namin, as subsequently inaayos namin na yung Magsaysay Park, kasi ang pangalan niya Tribal Village. So hindi siya tribal village, kundi magiging cultural village na siya. That is a correct term. So lahat yan inaayos na po namin. Okay, may buntag. Kay Ma'am Janet o kay Ma'am Lorna, no, pila na takatuig sige celebrate National Women's Month, no, but kaganiha man good ma'am, during my interview with the Gender and Development Focal sa Department of Agriculture, nagapabilin paghihapon ang mga ang mga issues no on women, no, especially sa sektor sa agriculture na dili gihapon walay equal opportunity, unlike sa mga male farmers daw nila makuha, and napadaghapon dili nila makuha ng mga napaghapon nagapabilin gyapon ng mga problema sa inyo hapon ba ma'am. Unsa pa ba ang mga for example sa Talikala and sa IGDD, unsa ba ang mga sagad ninyo nga dawat gihapon ng mga problema in terms of kining sa atong kababaihan? Sige. Kung imong hisgutan ang pag-commemorate sa International Women's Day, 115 na. So ingana nakadugay 115.
sa Davao 25 na no katuig. So nagpasabot lang nga dugay na nakabisog ang babae no para sa kaangayan, para sa hustisya o kanang ginaingon nato nga kanang kalingkawasan niya. Kung moingon ta og kanang sitwasyon atong dawaton nga hangtod karon ano gyapon ang miserable gyapon ang kinabuhi sa babae bisan pag naay mga positive nga balaod, mga programa kay kung tan-aw nato it's beyond the law, it's beyond policy, it's beyond program. Mindset yun ni siya no kung nagalantaw ta sa babae nga ubos ang iyang kahimtang kumpara sa kalalakian magpabilin nga ang babae walay klaro nga ano kanang pamaagi sa pagpanginabuhi no kay marginalize siya so mabutang gyapon siya sa katong mga women stereotype kay nga trabaho no kanang sales girl, tindera, mga ingana. Tapos kung tan-awon na nato, biktima gyapon siya sa among kasinatian, biktima gyapon siya sa mga sexual abuses no. Nagawori ko kay sa Davao mismo, taas siya from January to February no, na kasagaran incest o kanang kauban sa trabaho. So, dili gina-demystify nga ang nagari, dili estranghero, kundi mga kaila o suot sa babae o batang babae. Taas pod ang among nadawat on domestic violence kanang ginapangulata ang babae sa ilang mga partner either boyfriend, ex-boyfriend or husband no, so padayon na siya. Ug ang hisgutan ng pagbaligya sa kababayenan diya sa with sa prostitution o trafficking o usae. We have 2,641 as of December 31, 2024 nga naa diri sa syudad sa Davao. So nagpasabot lang na nga taas gyapon ang demand para mopalit og babae para sa hisgutan ng sexual nga panginahanglan. Taas gyapon ang online sexual abuse and exploitation of children no. Gani sa pag-adto namo sa mga eskwelahan daghang mga sites, daghang website nga nagagawas karon nga gina-frequent sa mga bata aron mo tan-aw og mga porn nga materials no. So kung kana ang hisgutanan nga kasagaran sa content sa mga sisaim or child sexual abuse and exploitation material mga batang babae o babae nagapasabot lang na nga nagpabilin nga ang tan-aw sa kababayenan sexual objection no kanang tinglingaw tingpa kuan sa mata sa kalalakian. So ang hagit gyud namo is tan-awon gyud ang tinuod nga kahimtang sa babae diya sa ekonomiya sa iyahang cultural no may gani kay na sister o kay diri unta makita nga dunay kapasidad ang babae even in the kanang mo engage sa mga cultural or mga sa singing no. So ug tan-aw nato ang political participation ng kababayenan kay magsumikad sa kababayenan tung tan-aw niya mga tubag dili lang na sa libro dili lang sa mga panaghap kundi magsumikad sa kahimtang sa babae aron ang tubag mahaom sa iyang panginahanglan ug dili lang base sa interpretasyon sa tighimo sa badaod. So kana ang kahimtang sa kababayenan mo na ingon ako unta kadong Marso mabati sa babae nga malipay siya no kay iselebrar niya ang Women's Day pero ang asamua ang Women's Day kada adlaw na 365 days kay tungod ang kahimtang sa babae iyan ang i-confront every day ang hagit nga abuse naman siya surod o gawas sa balay ang hagit nga pakaminoson iyang kapasidad diya sa pagpangulo no bisan sa barangay magpabilin na ug ang hagit nga protektahan iyang kaugalingon batok sa tanang exploitation. Ma'am, unsa pa tong wala ba katong kaganihang di ninyo na namoy ilabi na wala i-package siya tungod kay daghan siya nga mga issue no himuon siyang electoral agenda. Katong violence against women kanang sexual exploitation of women nagagawas na kanang economic abuse sa kababayenan nga nagbisod yun sila no nangingulit sila asa na daw ang bugas nga tagbanti so ay lisod yun daw kaayo para sa kababayenan o katong hagit nga ilhon sila sa ilang barangay o sa syudad nga usa ka potent nga force diya sa diskutarang polisiya o program. Ma'am kay Ma'am Sige, sa na-mention nato kaganina, nagsulti ko no nga nagahimok ta og pre-summit assemblies para mas daghan mga babay atong madunggan kay dito sa summit tomorrow 400 lang man no. So since mid-January until February gilibot nato ang 11 political districts plus ang Ray of Hope Female Dormitory. So unsa man ang kasagaran ginasulti sa mga babay, mas nakafocus dito sa
political and economic concerns. So, sama sa ginasulti ni Jeanette, pare-pareho no nga ang kalisod. Tapos na ay may mga specific resolutions nga gusto nila gusto iduso kay ingon ana man ang atong tradisyon. During Women's Summit, dinha ginahimo ang mga kanang polisiya, no, mga recommendations di gid na nagagawas. In fact, daghan sa atong mga programa, sa atong mga opisina nga ginahimo karon dinha gid gipanganak sa Women's Summit. And of course, through issues, no, problema man gid nagsugod. So unsa ilang ginaingon sa economic i-review, expand ang mga services, no, primarily sa gobyerno para mas mulahutay ang mga negosyo sa mga babae, mas mahatagan siya og lain-lain nga opportunities. Nigawas pud gani didto nga ang pagpili sa mga candidates nakabase sa iyahang qualification, nakabase sa iyahang plataporma nga for common good, no, on good governance, dili ang iyahang mga personal interest. Naapoy resolution dito nga unta ang mga babae mas matudluan unsaon pagpili sa maayo nga mga kandidato, no. Dili lang kung simple tagaan sila listahan nga mao ni ang botohan tapos tagaan og mga goods, no, kay nakawang nasayang ang desisyon sa usa ka babae. Isa man na pagtan-aw nato, no, ningon ta empowerment, apil din ha ang apil ang natad sa politika ug syempre ekonomiya. Unsa pang ilang ginasulti, pag-strengthen sa mga council of women din ha sa laing-laing barangay. Kay naay mga issue nga pag naay election ang barangay, kambyuhan ng existing women leaders or council of women. So isa na nga mas hatagan og gimbog aton i-review ang constitution and bylaws sa mga babae o transparency sa mga God plan and budget sa matag barangay. Kaya naaman tayo ginasulti na dapat na ay 5% na pondo kada barangay. So lingon ang mga babae nga hinaot makita na namo matanaw unsay sulod, no. So kana og giingon ninyo kapila naman ta nag Women's Summit, kapila kung atong hisgutan ang Women Development Code napasa in 1997, so kana 28 na katuig. Pero ang Women's Summit 25, no, 25th. Og dinapit sa opisina na atay natala nga 2,386 cases on RA 9262, violations na, no, katong intimate partners, pagpangabuso, pagkulata, paginsulto, so lain-laing forma sa pagpangabuso, but majority din ha, around 85% na sa economic abuse. So familiar naman kaayo mo kay sa sige natong press con, ginapangutanan ninyo unsa din ang economic abuse, so na-explain na nato. So unsa man ang kaning ato ang pag-engage, no, sa media, practitioners, sa inyuha as champions, dala pod nga panawagan murag ang atong messaging ba nga hikayato nato ang mga lalaki nga mas mo participate, mas maminaw sa mga issue sa mga babae ug paano sila makakontribute kay kani man gyud ang atong allies, no, sa pagdismantle sa lain-laing beliefs, mga misconceptions ug lain-laing barriers, no, to development sa kinabuhi sa usa ka babae. Last na lang kay Ma'am Sherlyn. Part sa DSWD. Okay, sa part naman po sa DSWD, we have also coordinated with the MSWDO, CSWDO to organize the women. So that's why we called them as Kalipi. So Katipunan ng Liping Pilipina, also known dati po na Kalipunan ng Liping Pilipina. So ngayon po ay ina-encourage po namin yung LGUs to create them so that para ma-gather po ang mga issues and concerns from the level po sa ground. So that's why amo pong gina-collate ang ilahang issues and concerns para po ma-address po sa national level, no. So kato siya ang amo ang ginakuan is ang amo ang first nga gikuan gid na program na activity is katong Vow Summit. So kato siya this
year, kay mag second year na po ang VOW Summit. Pero i-held siya for November na sa 18-day campaign to end VOW na siya. So kana siya ginakuan gyud namo nga para at least madungog gyud ang issues and concerns ug unsa ang recommendation kay para pud sa ilaha. So kana siya nga dili gyud dapat na siya mawala every year. So that year is gina-celebrate gyud namo na siya ang 18-day campaign to end VOW and at the same time ang katupong VOW Survivor Summit. So kato siya padayon gyud dapat. Okay, before I turn over the mic to our friends from the media. So, may mga heritage structure sa city ba na being torn down? Like, we have the Japanese kung andyan sa Baliao and may mga monuments and old houses. So, mabuhat sa inyong opisina to preserve our heritage structure. I think may ordinance, I think Councilor Braga ba yun na i-preserve natin yung mga ganun. Actually, part siya ng office, no, to manage. So, number one, apart from dun sa mga historical landmarks na gisulti karon ni Rudolph, na kadaghanan wala na kabalo, na we have two structures in Davao made by our national artist, Leandro Locsin. One is the old airport, siya ang gumawa nun. And number two is yung Waterfront Hotel. So, we are pushing na magkaroon ng landmarks. So, part na ng cultural mapping na gagawin namin para lahat ng mga historical and cultural heritage of Davao City talagang maiayos. In fact, we're pushing also the San Pedro Circle, no, kasi it's not a square but it's a circle na kung saan magiging heritage site din siya kasi ina-identify lang namin and we are binubuo lang namin yung documentation and we will submit it to the National Commission for Culture and the Arts and by it i-enroll namin siya as magiging kasama na siya sa National Cultural Heritage Property of the Philippines. So, marami po tayong ini-initiate. Siguro gusto ko lang din isang sabihin na one of which is we are pushing Davao City to be one na magbibid tayo as creative city sa UNESCO. Kasi mayroon lang tayong 3 cities na creative dito sa Pilipinas. One is Baguio for folk arts. Number 2, Cebu City for designs. Number 3, Iloilo for gastronomy. So ngayon, inaayos namin, based on our initial data, ang pinakamarami dito sa ating performing arts. So probably, we're going to push Davao City as creative city for the performing arts, no? Kung ano man yun, inaayos pa rin namin. Kasi ang dami talagang performers based doon sa aming data na ginawa, profiling, last pandemic, maraming nagpa-enroll na mga nasa performing arts. So, and our arts, mind you, is we have 7 disciplines. We have the film, we have the dance, we have visual arts, we have literary arts, we have 7 yun, no? Inaayos namin. So, ang pinakamarami talaga is performing arts. So, kasi pwede siya mag-combine. And we already produced 3, no? National artists, although si Edades dito rin nag-base. I might. We have 3 national artists dito sa Davao. Si Edades, visual arts. Number 2, si Anthony Pop, who is also for the visual arts. And recently, awarded national artist is Agnes Locsin for dance. So, talagang we are very rich as far culture and arts ang Davao. Okay, before I comment to other members of the yung usually kadalawan mga na issue sa appropriation itong mga design sa artists ginakuha na learn na ginagawang passion, no? Usually yan yung issues na encounter natin. How would you resolve that? Actually, it was already resolved sa national level, no? Na all indigenous inspired, no? Kung inspired lang siya, that is an may artistic license
ang mga designers to do it. Pero kailangan magiging appropriate and sensitive. Like for example, if they're going to use ang inspiration nila ay Moro, kailangan sensitive sila na hindi nagpapakita ng mga skill, no? O exposure ang mga Moro. So, ganun din. So, we are educating actually not only our fashion designers but as well as our mga indigenous peoples or cultural communities na karamihan sa kanila, sinasabi nila, kailangan mo ng free and prior, no? Na kailangan ka makipag-consult sa kanila kung gagamit ka ng pera. But then again, I think it was already resolved, no? As long as it will be used properly, at kung gagamit ka ng mga, like ito mga beads, it's just an pwede mo na siya suotin, no? Na as an accessory. Kasi sila mismo ginagawa din nila. So, except that, for example, gagamit ka ng mga tubal na gagamitin ng floor mat, hindi pa pwede yan. So, kailangan sensitive din tayo sa mga bagay-bagay. So, I think it's just open lang yung magiging communication. No? I think magiging maayos naman. Lalong-lalo na, we're planning to have a more vibrant cultural village sa Magsaysay Park at we will be in consultation with all the cultural communities natin. So, sana po magiging sensitive tayo. Hindi po sila tribo, hindi sila tribal, kundi cultural communities sila. Cultural communities ng Tagabaya o Bonanobo at saka hindi po sila Muslims kasi religion po yung Muslim. No? So in the same manner, na we're pushing Davao City is not a tri-people city, but we are multi-people cultural diverse talaga tayo ang Davao. So alisin natin na Moro, kasi sa Moro maraming different cultural communities as well as in Lumad, marami din silang cultural communities. And the same way, Christians, we are not all Catholic or Christians, iba-iba. So, based on our cultural kagitan or community, we have a lot of Ilonggos, we have a lot of Ilocanos, Pampangueños, Bahayanos. So, we have also Chinese and Japanese communities. So, cultural po ang appropriate dyan. Kasi hindi po tayo nagbibay sa religion sa ating mga groupings. Ayan po. Alright, good morning to our honorable distinguished guest at this juncture. And right before I ask, we're almost with the milestone na hapit mag 1,000 subscribers sa Kadangpan Digital YouTube. Anyway, I'd like to ask na lang in relation to the Women's Month to either to Ma'am Lorna or to Ma'am Janet in regards sa tuwang pagtutok karon, of course, how can we assure sa tuwang pag-promote sa atong mga kababayanan and also sa kinatibukan, not only in being a champion for the advocating the rights of women, especially ang pag-sulong yapon sa RA 11313 or the Safe Spaces Act. Sige. Kami, no, ako nag-represent sa LGU, no, kay ang among opisina is highly created para mag-monitor sa Women Development Code. So, I am reiterating our commitment. Amo agad ng trabaho, no. And it is a state obligation. Obligasyon sa gobyerno. So, kami sa syudad na magtanaw, no, very specific. Tanaw namo ang mga provisions, tanaw namo ang pagpatuman sa balaod, o no, naga-monitor kay ang kung atong balikan ang IGDD, monitoring and regulatory man ang iyang pinaka-function. So nagatanaw mi giunsa pag-implement sa mga balaod, giunsa paghatag ang serbisyo panlawas, ekonomiya, politika dinha sa lain-lain nga offices sa city government or maski sa national. So we are coordinating with several agencies in government and non-governmental organizations. Kauban pod nato ang mga NGO. So ang amo yung nahimong practice kanang padayon nga pagkonsulta kay di na magyud manggawas ang mga istorya, ang mga reklamo, no?
o specific po sa RS 11313 Safe Spaces Act, naku kayo no ang contribution sa media, mga reporters, vloggers nga magbutang no sa social media, ma-report sa lain-lain platforms ang mga kaso nga na experience no sa mga bata, mga batanon, estudyante sa mga public spaces. So malipay ta kay ang balaod gi-expand man gyud siya from sexual harassment na limited dito sa eskwelahan, trabahoan o training environment, karon gipalapdan siya nga tanang lugar dapat luwas no sa mga babae, labi na kay mga batanon kay mautos sila ang sagad ng mga biktima. So kana ang pagpakita o no kaakuha na mo isip opisina nga kami padayon na maningkamot magtrabaho, magkonsulta sa lain-lain agencies. Sa mga NGO, dahil po araw nga strategiya, no, ang unang yun, edukaron o organisahon ang kababayan kay sila man ang rights holder. Nagunit sa tag-iya sa katungod, and yet kung dili sila edukar diya, wala nila nasabtan, dili po na nila ma-exercise, dili nila ma-claim ang mga katungod. So, isip NGO na ani ginatanaw nga mga international documents diya sa mong pagluyok dat ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, na diya ang economic, political o socio-cultural rights ng babae o katong optional protocol on violence against women. Apil diya ang Beijing Platform for Action, no, diya ang World Child. So dili lang babae nga hamtong apan apil diya ang batang babae kay kanipod ang nakasinati og mga pagpangabuso tungod kay babae siya, tungod kay batang babae. Apil diya ang katong aside sa pag-edukar o sa pag-organisa sa ilaha, padayon na mong pakig-partner sa mga national o local government units, no, government agencies kay kani sila man ang mandated o sila ang duty bearer, no, sila tong mo ensure nga ang mga katungod sa kababayan na tagamtaman nila, so sila pinaagi sa ilang mga polisiya o programa, no, o ang pag-edukar sa katunga sa katilingban ang kalalakian kay bisan pag-educated na ang babae on their rights, as long na ang the half of the world ang mga kalalakian wala kahibalo niini, magpadayon nga makasinati ang mga kababayan og marginalization, pagpihig, pagdiskriminar tungod kay babae sila og ang dili pagrespeto sa ilang katungod, mao nang makasinati og mga lain-laing forma sa pagpangabuso. So kanatong among ginabuhat no makanunayon, sustenido kay hangtod wala pa na bag-o ang kahimtang para sa kababayan. Just for the sake of time management and with due diligence of our colleagues from the media, the last question I'll give to Ma'am Lorna. Of course, regardless kung kinsa man makalingkod sa LGU, anaa gihapon ang ingon nato nga Women's Development Code para lang padayon gihapon ang pag-implementar sa bisan asa nga aspeto man. Kampante food ko dinhi sa Davao kay hindi mo trabaho ang gobyerno, no, very very strong, very dynamic ang ato ang especially women CSO. So mauna nga naagid pud tay partnership, pero kana ang vigilance is always there. So mauna nga sa among pag-uban, sa among pag-istorya, nagagawas ang mga kahintang, tapos tubagon siya sa gobyerno. Mao gani na kato akong giingon ka gani nga tradisyon. Gihimo na nato ng tradisyon for decades. Unsay reklamo sa ground, unsay mga kalisdanan sa mga babae, iyahan ang isulti, no? O kana tubagon pinaagi sa mga programa o dili lang din nakutob ang programa, regular pod na gina-assess. Tama ba? Or nagapalisod ba siya samot or lisod ba siya ma-avail? So adunay kanang periodic mga pag-assess sa mga programs. At the same time, pagbuo, pagpanganak sa lain-lain mga pamaagi. Again, ang iyahang ultimate goal man gyud katong maabot, no, kanang gender equality, women empowerment na twin goals. Okay, entertain a few questions sa media. Tat? Okay, may part 2 pa tayo sa sila Sir Ednar and Ma'am. Sige ma'am, siguro po balikan lang na ako tong kanina because of course it's already
election fever, and we're now celebrating Women's Month. You've mentioned, Ma'am Janet, na kailangan ng ato ang mga iboto ng mga kandidato should be at least nagatanaw no sa katungod sa kababaihan. But para siguro sa mga women's advocates, unsay perspective nato when it comes to leaders advocating and kanang nagatangan sa bandila ng kababaihan into legislation or into program of the government? Sige. Dili po kinahanglan nga babae gid siya nga leader no kay pwede man ang lalaki modala sa boses o mga concern sa kababayan ano. Ginatan-aw na mo kung tan-aw na to leader nga maminaw kanang importante nga naay panahon nga maminaw mo konsulta sa kababayan ano dili lang kanang presumption nga ani ang kasinatian sa kababayan. So kung mayon ta kanang naminaw mo ato gid dito dili lang mamulitika kanang mangminaw unsa gid ang agenda sa kababayan, unsa ba ang kasinatian sa kababayan no. Ikaduha, while ang political is male dominated no, unta dako ang boses nga mustorya gid unsa ang concern sa kababayan kay usay tan-awon baya nato nga dili man ni maayo nga butante ang mga babae kay pataka lang buto mao lang dili na lang to irepresenta. Pero kung maedukar siya nga ang kababayan na siya igo nga gahom no, unta paglingkod pud niya dito dili niya kalimtan nga bisan unsa iyang komitiba nga gunitan or unsa ba nga mga iyang magunitan, dili niya kalimtan nga first and foremost babae siya. Katungod kay babae siya, kabalo siya unsa ang kasinatian, unsa ang isyu nga ginaatubang sa babae. Ug kani unta madala niya dito sa hawanan no, dili man balaod pero katong pagpatuman sa mga balaod na nga napasa kana siya. Ikatulo, unta tan-awon niya ang babae nga dili dumadawat sa serbisyo. So that means tan-awon niya ang babae nga siya kanang aktivista or political political activist no. Tan-awon niya ang babae nga dunay kakayahan ang babae nga mustorya. Dunay kakayahan ang babae nga mag-articulate sa mga issue niya. So kanatong natan-aw na mo no nga bonus na lang kung babae siya. Pero kung dunay lalaki nga mubarog alang sa babae, butuhan pud na siya sa kababayan. Okay. Palab lang. So, well, kasi you've mentioned earlier also, there are a lot of, aside from stereotyping the women into jobs na lesser, even journalism also has that kind of thinking. But you said there's a lot of cases existing confronting women, and if we wanted to vote for a women champion in governance, ano bang pwedeng gawin? What should have been done to advance the women's rights and welfare? Basic lang yun siya no. Tanawon ang women's rights as human rights. So that means kung ang human rights dunay katungod nga makatrabaho ang mga katawhan, unta mahatag po na sa kababayan kanang oportunidad nga makatrabaho kay kung dunay klaro nga panarbahoan ang babae dako ni siya o kanang ikatabang labi na kung ang babae nakasinati o kanang domestic violence in terms of decision making no, og duna siya kaakuhan nga unsa mo takda pod nga dili na ko ani nga relasyon. Importante nga dunay opportunity nga makakaton ang kababayan no, kanang dili man formal education pero pwede mga skills training, pagpataas sa iyang kaymat mo kay mao ni mo tabang sa iya sa paghimo og mga analysis no, dili lang siya maminaw sa sulti sa lalaki, dili lang siya maminaw sa sulti sa babae. Importante nga taas ang iyang kapasidad nga mag-analisa og mga butang. Ilabi na kung naa siya sa isa ka sitwasyon nga dili makatabang sa iyang pagpalambo no, kana siya ug ang katungod nga makaparticipate diya sa political nga activities sa syudad man o sa barangay kay diya to makita sa babae nga ay pwede day ko mangulo, dili day tinuod nga mura kog bagyo nga dili firm no, tungod kay kung tan-aw na to bisan na Magna Carta of Women, na gender quota, na Women's Development Code, pipila lang ka babae ang nagunit o mga taas na posisyon diya sulod sa gobyerno o sa mga private sector o pipila lang ang na-elect. So bisan ang babae walay salig sa kapwa babae, so importante nga masabtan nila ang ilang mga katungod particular na sa participation.
Okay, to Ma'am Lori naman din, and si Ma'am Janet can also answer. Ma'am, you've said that we've been celebrating Women's Month for 28 years now. Pero doon na ba'y kausaban? Unsa na ba itong kausaban for the past 28 years? To be particular in Davao City, can you say? Kung makita nato, daghan po games. Daghan games. Like, kung atong balikan, shortly after no EDSA Revolution, di ba? Kay wala mong gibabae din sa City Council. Tapos na ay nakalingkod isa, duha. Pero kung tanaw na to karon nagtaas man na ng almost 30% or 32% sa ato ang City Council mga babae na. Dili pud ko nagsulti no nga pag babae automatic pud siya na gender responsive ang iyahang legislation nga ginabitbit, but we have the assumption kaya ang ato mang yung ginatuuhan ang babae, lalaki no, men and women alike can be feminists. Kung maminaw ka sa kahimtang sa babae o maningkamot ka no nga iangat ang posisyon sa mga babae. Kanang on political participation. Sa legislation, daghan ta mga balaod, local ordinances in particular. Every time na ay, maski wala pa gani national law, nagauna ang ato ang pag-craft no, sa mga local ordinances. Kung na ay mauna pag na national, dali pag ta nga mag-localize. Pasabot, taas no ang kahimat ngon, but makita pag yun po nato tungod sa kakusog sa women's movement sa Davao kana pa man gid ang nagapush karon daghan na pud ang mga lalaki ngon no nga nagatuo nagatabang sa atoa. In fact na ay mga lalaki nga mga nang organize Mr. God sa Talikala na atay MVP na mga support group. Unsa pa sa eskwelahan no ginatan-aw nato gender integration in the curriculum. Daghan na mga schools karon nga naanay mga courses on gender, even CHED, no? Gina-encourage na anagyoy gi-recognize na nga isa ka pamaagi ang katong sa formal nga edukasyon. O kung atong tan-aw no very comprehensive man na atong balaod daghan aspeto pagpanegosyo for instance. Pasabot sa lain-laing natad sa ekonomiya o politika, ginatan-aw din asa ang babae. Not as kanang mere recipient of kanang goods, programs, and services, pero active siya nga change agent, no? Paano siya makaparticipate, paano siya makakontribute. But of course, kinahanglan po nga pirmi siya maka-receive, no? Unsa man nga products of development, unsa man ang result sa development nga ginahimo sa gobyerno ug sa lain-lain actors, maayo pod nga makatagamta, makadawat gud pod siya, maka-benefit. Ma'am, sa isgutan ng prostitution, what is our intervention? To be particular, din sa may Chonco Field, what's itong intervention diha? Kay when we give pink card, it's like tolerating, diba? Dili kaayo klaro ang no ang inyong question ang ma-pick up na ko unsay ginabuhat nato para ma-address ang prostitution in Tiongco. Sa hisgutan ng prostitution, to be particular diha sa Chonco Field, kasi we are giving them pink card, it's like we are tolerating it. Ani, sa Women Development Code, ang iyahag yung gisulti, parang i-anchor natin, no, ang specific provision under violence against women, iyahag yung di-articulate ang prostitution as a human rights violation. So, mangutana ta nganong daghang babae mauna ang ato ang sa pila ka dekada nagalingkod tawid Talikala, nagalingkod tawid Lawig Bubay, nagaistorya ta up to sa grassroots, sa barangay level. Unsaon nato i-address also with the SWD and CSWDO. Ginaistoryahan nato tungod kay na ay mga pagtuon, no? Mas si Janet siguro mas mapalaluman niya ngano na ay prostitusyon, no? Murabag nganong na ay drugs, nganong na ay arms, trafficking and prostitution, mao man yang mga
crimes, no? In the whole world, in the country, o din sa atong syudad, nganong naay prostitusyon tungod kay naay kwarta, naay makabenepisyo, naay maginansya, no? This is trading. Pero ang atong ginaistorya, diba ato pa ganing ginakorek kay naay mga nagasulti nga commercial sex workers. So atong yung ginakorek na prostitution, violation, exploitation, no? Sa atong ginahimo sa atong mga konsultasyon, nagalingkod ta with offices like Business Bureau, City Health, Social Welfare and Development Office, to ang atong local social welfare office, ginaistoryahan. Siyempre, ginasulti nila, kailangan namo og trabaho, no? Kailangan namo og negosyo nga sustainable. Sa pila ka tuig nga pag-istorya nato, naay nahatag pero dili ingon ana ka significant. I am honest no with that. Naay mga initiatives gina-push ang mga babae mismo kay naginaorganisa man na sila. Sa lain, ang una gid natong ginatan-aw, safety, wellness, no, maproteksyonan sila. Gani sa RA 9262 makadungog ta no sa mga reports na naay mga nagareklamo moadto sa police station kay ma-violate ang ilang pagkatao, no? Kay gina-recognize man sa Bausi law ang prostitution nga even a prostituted woman can actually file for violation ng 9262. Siguro sa mga panaghisgot nato, mas i-involve natin ito ang media kay para mas masabtan nato. But along research, coordination, and service delivery, ato nang ginahisgutan ug atong ginadawat nga dako siya kaayong no nga problema na kita tanan angay magtan-aw ana. Even sa reporting sa media o pagtan-aw sa prostitution, angay siyang i-explore. Okay. Kung hisgutan ng sa chong ko, pati ang Bangko Sentral, hatag na sila financial literacy. Ay, sa as Women's Month nila. So, nakita na mo nga, naagi irony, no, nga while ang prostitution, gila siyang illegal, no, o criminal offense for women lang nga sa balaod, and yet naagi na ilang occupational permit o health card, no. Karong bulan na, karong hapon, naami discussion with women na occupational permit katong as either taxi dancer or massage attendants or customer relation officer. Mga lang GRO. CRO na karon, customer relation officer. So, naami discussion para tan-awon nila sa punto de vista ng babae, unsa na siya. Nga butang nganong naay nga from the local government units nga gina-issue. At the same time, ang kauban na diri ang Ateneo Law Students para makahimo og policy briefer nga among ihatag sa local government para matan-aw nila ng tax code ng Davao kay naa diya ang occupational permit, naa diya ang health card. At the same time, katong naa sa ko, mga health card na or appointment card. So, tan-awon pud siya, unsa na siya in the guise of public health, pero anong ang babae ang gina-target. So, mauna ang problema nato sa prostitution. We look at prostitution as solely as women's problem. Nakalimot pa nga naay bayon. Nakalimot pa nga naay nagabugaw. Na wala ni siya ginagukod sa balaod, no? Bisan pa na ay balaod nga the use of a traffic person in prostitution, wala na gina-apply, na gina-question po namin sa police na kung magreklamo ang customer o ang babae, nganong dili man kasuhan, dili sexual assault, kung dili ang the use of a traffic person na naa sa anti-trafficking in person. Mo na among hagit sa mga law enforcers mo. Kung makapile sila yung laki na nagreklamo, kabahin sa babae sa San Pedro, Central Bank o asa ba na, Dacubaw, hagit na ko, kailan nila itong lalaki na nagreklamo o the use of a traffic person in prostitution kay nana sa national law. Okay, last question before we go to second batch. Kasi we'd like to see the law creative economy. Are you working with DTI kasi active man sila sa creative economy na
related industries. Yeah, we're closely coordinating with DTI as far as the implementation of PCEDA, Philippine Creative Industry Development Act is concerned. So, inaayos namin lahat. In fact, nasa proseso pa kami ng pag-profile ng ating directory para mas maging malinaw anong sector o anong domain sila nakakalagay. Yung 10 million na endowment fund, will it also be used to stimulate creative economy? Yes, sir. In fact, this would support the different sectors or different artists or cultural workers para i-engage nila yung kanilang mga trabaho. At syempre, yun nga lang, sad to say, this is people's money. We are mandated by COA na regulation. So, lahat ng ilalabas namin, inaayos namin yung guidelines para hindi kami makasuhan. Kasi baka malversation of funds ang mangyayari. So, lahat by there, we are encouraging all cultural workers and artists to accredit mismo sa local government para mabigyan sila ng proper at saka magiging malinaw sa kanila para saan yung gamit ng mga pondo. Okay, thank you. Ma'am Lorna, point of clarification sa BAUSI, ilan po yung cases and also DSWD, ano yung interventions natin? Sa BAUSI, ilan cases, ilan percent po yung economic abuse? For 2024, 2,386, 85% on economic abuse. Yung iba, physical and... Next is emotional, psychological, then physical, then sexual abuse. Nakataas din ang economic. Ma'am Sherlyn, DSWD, ano yung interventions natin? Di ba may mga centers tayo for that? Yes, actually our programs and services po sa DSWD, we have a psychosocial counseling mo. So dili gina mawala ang kanang psychosocial scenes. Mao gina nga mo ang first na intervention na ginahatag sa mga gender-based violence ng mga clients, victims. And then also referral to crisis intervention section. So mo na to siya kang financial assistance if in case na depende po sa needs po sa to ang GBV na mga victims na clients. And also, referral po sa ang legal offices for the legal intervention. Since wala man may program na maghatag ng legal intervention, na gina-refer na lang ginamo sa legal offices. And lastly, kani po nga mo ang referral to CSWDO or MSWDO for the further intervention since sila man gid ang mo assist sa client kung taga-asa man siya. Okay, daghang kay salamat. We'd like to thank our guests because okay, parting statement before our Sir R. Edna and Ma'am Juliet, Director Juliet will come. Sige, start with Sir Oka. Sige. Ang usaping kultura, kasaysayan, sining ay hindi lang para sa mga iilan, sa scholars, kundi ito yung concern ng bawat tao. Kasi ito yung bumubuo ng ating values, yung ating identity. So mahalaga siguro din itong opisinang ito para tingnan, unang-una, marami tayong mga mga national laws, like na lang yung Heritage Act, yung Republic Act 10066, na kung saan nakalagay doon na 50 years old and above na mga structures are considered to be a presumed cultural or historical property. So, hindi alam ng lahat ng ahensya ng gobyerno. So, I need your indulgence na kailangan ko pang i-harmonize na magkakaintindihan kami ng City Engineering Office na hindi lang basta-basta magbibigay ng mga permit, building permit, kundi inaalam din natin muna kung ilang taon na yung mga struktura. Kasi madali lang sabihin, hindi magastos ang buo ng bagong building, magsira ka na lang at bumuo, pero hindi natin nakita yung kahalaga ng mga strukturang sinisira. So we are campaigning for yung adaptive reuse ng mga structures, which I think yung mga nasa hunang subdivision ng mga old houses, ina-adapt na nila at i-reuse. So gusto natin mapalaganap yung kaisipan na gano'n dito sa Davao City para maging maayos naman po ang pagtingin natin sa ating kasaysayan, kultura at sining. Magandang umaga sa lahat.
ang babae dili lang na asawa, dili lang na anak, dili lang na inahan, pero isa na siya ka kompleto nga tawo ug aron makalingkawas siya sa tanang forma sa diskriminasyon o kanang abuso. Dili lang ang babae ang motrabaho, kundi dili kita tanan ang komunidad ang motabang aron ang babae makalingkawas sa tanang forma sa pagpangabuso o pagpahimulo. Ang tema nato no dinhi sa syudad sa Davao karong tuiga, babae sa tanang sektor nagapaniguro sa malambuong kaugmaon. Salamat. Sige, so to all women, no, so please be reminded mo nga babae ka, dili kay babae lang. So mo na siya nga know your worth, good. And also for the men, please respect po sa mga babae, whatever or sa maliyahang decisions in life. And encourage mo na to nga dapat empowered po sila. So yun lang po. Thank you. Okay, daghang kayo salamat to our guests, Sir Oka, Ma'am Janet, Lorna, and Ma'am Charlene, and our next guest, she's RD Edna of OCD, and Ma'am Julieta Veneses of NAPOLCOM 11. Ma'am Julieta will be announcing the entrance exam, no? And sa Edna, yung mga epekto ng recent easterlies. And parang may forecast na dry weather, ano naman, drought, dry spell. Okay, and nagtaon na sa Kapihan sa Bagong Pilipinas this Friday sa kasi may event yung featuring the Department of Tourism. Ikala namin sa GC because sa other mall yung venue namin. Okay, to start our batch 2, Ma'am Julieta, Director Julieta of NAPOLCOM, announcement po kayo. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Kami po ay nandito ngayon para ipaalam sa inyo the forthcoming NAPOLCOM PNP Entrance and Promotional Examination. The exam will be on April 28 of this year, and also another one is the PESE exam also written on April 27. The processing of applications for the PESE will start on March 3 today up to March 14. While for the entrance and promotional, the online application starts today up to March 7, so this week. But the processing will be from March 4 to March 28. Ma'am, ano po yung mga qualifications ng sino po pwede mag-exam and mag-promotional exam? Medyo mahaba-haba po ito. Para po sa ating PESE muna. Ang PESE po natin para sa mga existing police lieutenant colonel na gustong ma-promote to third level. So sila po yung ating subject for the PESE written examination. For the entrance examination, ito po yung mga civilian na gustong mag-police. Gusto nilang pumasok sa pagiging police. Ang requirement po dito sa age ay not less than 21 years old but not more than 30 years old on the day of the examination. And sa atin naman pong patrolman or patrolwoman na temporary, wala naman pong age requirement kasi nandun na sila sa servisyo para lang maging permanent sila. Ang requirement lang po, tapos sila ng isang bachelor's degree. For the promotional examination, meron po tayo ditong 4 na level. Yung PO first, PO second, PO third, and PO fourth. Sa PO fourth, ito po yung para sa mga police corporal to police staff sergeant. Dapat po sila ay holder o passer ng mga eligibilities na ito. Testimonial, the PNP entrance 1998 onwards, PO second,
that was given last 1991. Career Service Professional, CSC Police Officer, RA 1080, RA 6506 o yung RA 11131 at saka PD 907. For police, PO third class, ito naman po ay para sa mga Police Master Sergeant to Police Executive Master Sergeant. Ang rank po nilang kasalukuyan ay patrolman or patrolwoman to Police Executive Master Sergeant. Ang requirements po nila parehas lang din po sa PO 4th class na binabanggit ko na kanina. Kung makakalimutan po ng iba na sa amin pong Facebook account yan, makikita po nila yung list ng mga eligibilities or mga requirements for this. And for the PO second class, ito po ang rank coverage, ito yung Police Lieutenant to Police Captain. Ang existing rank nila ay Police Master Sergeant to Police Captain or Police Lieutenant to Police Captain. Ang sa PO first class naman po, ito naman po ay para sa promotion to Police Major to Police Lieutenant Colonel. Ang dapat na rank nila ngayon, Police Lieutenant to Police Captain or Police Major to Police Lieutenant Colonel. Yun po. Okay. Then, Sir Ednar, kamustahin natin yung epekto ng Easterlies, no? Weather disturbance over the recent weeks. Yes, mayong butag sa tanan. Ang Easterlies has caused landslides and flooding and disturbance to classes and work. No, it resulted to suspension of classes and work. But basically, two provinces, Davao Oriental and Davao de Oro. And of course, continuing ang rehabilitation efforts sa Malita as a result of the December effects of ITCC, katong flooding dito. So, but now, everything is lifted. Tanang suspensions were lifted and mga roads are already passable. Ito sa, I think sa Davao de Oro na ilan, yun sa may highway ba yun? Kamusta na po yun? I think yung, is it, yeah. Ang landslide sa Davao de Oro is in sa New Bataan and Nabunturan ang landslide, no? So affected population 21 barangays, 1,322 families ang affected or 5,800 individuals. So one bridge is affected, one in De Oro. Sa Oriental, also one. Sa De Oro, it's a national road. Sa Oriental, it's a barangay road. Sa Mount Diwata, Moncayo, and in Davao Oriental is Binondo in Baganga. Muna affected. Mga total damages Sa amount, wala pa tayo post-disaster needs assessment. PDNA, that is after maghupa na, karon hupa na, I would surmise the LGUs now are doing assessment as to the damages so that we can determine ang mga assistance to be provided sila. Okay. Kasi itong history, every year na to, can you describe what is this history? Kaya nagabago-bago to other terms. For ang easterlies is ang init, no? The warm air from the Pacific Ocean. So of course, init na hangin, it causes evaporation of the Pacific Ocean. Pag evaporate ng dagat, mapalit sa hangin padulong sa tuwa, it will form clouds, cloud formation, at mahulog. So, the rains in easterlies, dili siya massive. Dili siya overwhelming like shear line and trap of LPA. But what is, I think, relevant for the people to know is that years before, easterlies, IPCC do not cause flooding. But today, it has caused flooding. And I did an action research on this, no?
I asked myself as the regional director, nga no, why is it that flooding has been occurring already in Davao region, in the barangays, wala may typhoon, wala shear line, wala trap of LPA. Ang findings na ko duha, basically, and the worst finding is that our drainage system is totally non-functional, ang ato ang mga kanal, no? So from the barangay, municipal, province, national drainage up to the housing drainage, they are not interconnected, they are not complete. Puno og basura, puno og silt, puno og bato. And with that, I already made a presentation sa central office about this, and the central office created a new division to look into this because this applies nationwide. And also, I already asked some help from DILG, from Director Matalam, because the LGU's concern has to be pushed or encouraged to clean their drainage or kumpletuhon nila ilang drainage. And also I have coordinated and collaborated with NIA, kay ang NIA di ay, for your information, ang NIA is ang ilang irrigation canals is also causing flooding sa mga communities. And the reason behind it, according to the manager, which I also verified sa ground, ang mga communities inside rice areas has no drainage. Wala sila'y kanal. So pag ulan, ang kanal sa irrigation sa NIA, mauna na nahimong kanal sa community. Bisag siradaan pa nila ang ilang dam, ang ilang kuwan, siradaan ang tubig para di kasulod, ang ulan is overwhelming that causes flooding. So ang irrigation drainage can they exist? The canal of the NIA is intended for irrigation of the rice field. Dili siya intended for drainage ng mga wastewater or excess water from the rain. Ang explanation ni manager, when they compute the drainage, it is about the volume of water gikan sa river, dalahon nila sa humayan. Walay labot ang ulan. So karon pag ulan, wala may kanal ang mga communities, mo puno dito sa ilang kanal, mag-cause of flooding, and they are now being blamed by the barangay, by the municipal. So ang action taken natin diha, we have agreed with the NIA manager and the irrigation management offices. There are 4 offices in the region na mag-propose sila og mga community drainage that should be funded by local and national government. Okay, we go to Dilota. Isa na sa examinees, nag-increase daw ba ang number? Usually sa mga kasi maraming gusto magsali sa police, and based sa Women's Month, no, I've seen marami na police sa babae. Do you see an increase sa female applicants wanting to go to the police force? Yeah, thank you for that. Sa nakikita naman namin, marami ring mga kababaihan talaga na gustong magpulis. And lahat naman binibigyan natin ng pagkakataon. Sabi natin equal rights, di ba? So, kung sa increase, talagang may increase ng number of women na gustong magpulis. And lahat naman sila, bibigyan natin ng pagkakataon. Start na ito dito sa exam. Kahit yung nag-a-apply na mismo ng pagpupulis, marami talagang kababaihan. I remember yung mga kung ginawa natin inclusive, no? Kasi binabaan natin yung height requirement and also for the IPs, no? Para makapasok sila. Okay, di ba kasi talagang tayo mababa. So, binigyan natin ng kumbaga chance yung mga mabababa ang height, though meron tayong ibinibigay na height waiver dun sa ating mga members ng IPs, pero sabi nga natin, lumagay na tayo talaga sa talagang height ng Pinoy, talagang maliit tayo, so binabaan ng height ng babae, pati na rin ng lalaki. Ano yung height requirement na ngayon? Ang height ng babae ngayon ay 5 at ang lalaki ay 5'2". So yung mga IPs, marami na rin po bang sali? And also I remember you mentioned yung online, no? Kasi yung ating online, in-expand po agad natin yung online applications natin for
the PNP. Okay. Sa IPs po, marami na po. Marami pong nagtitake ng exam na IPs at marami rin pumapasok na members ng IPs sa ating kapulisan. And with regards to online, coverage po nito, nationwide po ito. Meron pong mga problema sa signal doon sa ibang area. Tinutulungan naman po namin, pwede silang pumunta sa office, tulungan namin sila kasi medyo malakas naman po ang signal sa office namin. Ang office namin nandyan sa may recto, sa Copo Building po. Ang processing ng exam, weekdays doon po. Madagdag ko na rin po, meron kaming 3 off-site na processing. Kasi syempre gusto namin ilapit yung aming serbisyo sa mga tao. Sa March 8 po, meron po kami sa Sulok, sa Davao del Sur. So yung mga malalapit po doon, pwedeng doon na sila pumunta. Sa March 15 naman po, sa Tagum City, Davao del Norte. And sa March 22, sa Mati City. Isa pang dagdag po, nakalimutan ko sabihin kanina, ang exam venue po natin ay sa University of Mindanao, dito sa Davao, at doon sa Bigos, sa Corporación College. Kasi gusto naming ilapit sa ating mga gustong mag-exam. Kasi sabi nila, medyo mag-travel papunta rito sa Davao City. So, gumagawa kami ng ibang examination venue para talagang mailapit ang aming serbisyo sa mga kalahat ng Galing gusto. sa ibang probinsya, galing sa, like mga IPs, galing sa GIDAS, gusto mag-apply, no? Pwede po, dito po sa mga areas na sinabi ko kanina, pwede po sila. Pero kailangan po talaga naka-online sila. If talagang magkakaroon ng tutulungan po namin silang makapag-online. To Sir Edner, yung last mong guesting, you said na, di ba nagkuhan kay flood, punta ka sa, tingin ka sa yung mga flood, drainage problem, and you went to the barangays. Yeah. Kamusta na po yung ating Okay. pagpulong-pulong? I already visited or engaged 500 barangays. And the output of that is PPAs, project proposals for prevention and mitigation. So, I will endorse those projects to the Regional Development Council this coming March RDC. And hopefully, it will go through the process of the regional investment planning at mapunduhan ito at mapagbigyan na magiging projects in succeeding years. Are you looking, meron ka bang project na mega project na malakihan na are you looking at to control flood here in the Yeah, there are supposed to be huge projects coming, and I have even coordinated with Secretary Magno for foreign development assistance like Katil. The Katil River, when it flooded, 8 barangays ang tatamaan. Itong Pangi River, itong Pangi, hindi Matina River, dili na kaya nga pitsi-pitsi lang. Kailangan gina siya both sides of the river has to be huge mega dike ang kailangan nato. And a lot of major rivers, mega dikes are needed. So, ang importante dire that OCD is able to capture all those needs, no? Mga panginanglanon sa communities and raise it up to the level at the regional level, even sa national. Kasama yung sabi mo problema drainage pati irrigation na kanal na mga barangay. Okay, the NIA, ang arrangement namo ni manager, the NIA will now propose to me the projects in the communities. Okay? Ang NIA, the municipal and provincial governments will propose the barangay drainage na kinanglan nila and provincial drainage. And DPWH will propose the national drainage na kailangan pa. For example, one district engineer has 200 kilometers of road. Pila ka kilometro ang walay kanal. Then that is the one that they will propose to me. Then dalahon nako sa RDC for funding. That is different, no? By the way, ang DNR, they will also propose gikan sa reef as a ridge, putong sa reef, mga proposals to mitigate flooding. And you will ask maybe, nganong OCD is doing this? Why? Because ang rationale for OCD is different from the different agencies. If DNR would propose
ang mandate nila is forest protection, ecological balance. But if it is OCD who will carry the proposal to RDC, my rationale will be to save lives, prevent, mitigate damaged properties, and even losses, economic losses. So, iba ang framework. Kasi ang mandate ng OCD is to save lives and mitigate losses to properties and the others. So, ginagawa ko ito, whole of government and whole of nation approach to address the flooding. Okay, Carlo, Kadangpan, we are streamed live as of PIA Davao Facebook page. We are streamed live at Kadangpan. Okay. Para lang sa for the benefit na last na lang yung question to RD Ranieses for the clarity po with regards to the recruitment, although daghan na gyud ang mag-aspiring police, but however na magyapon mga individuals that they will use the name of NAPOLCOM para makadilihensya. What is the advice para sa tuwang mga aplikante nga buot mahimong police para dili mo siguro ma-entonces ang ilang pag-apply? Oo. May mga bagay ba kay Sir? Maraming salamat dyan sa question na yun. Kasi iyan nga yung isa sa nagiging problema namin. Kasi nakakarating sa kaalaman namin na mayroong mga gumagamit sa pangalan ng NAPOLCOM para magkapera. Isa lang po masasabi namin sa inyo, ito pong sa pagkuha ng examination, wala po itong bayad, except for syempre yung ating entrance exam, yung fee natin, naka-broadcast yan. But yung sinasabi nila na sila yung mag-fixer ba, ganon? Wala po tayong ganon. So, ang talagang bayad nyo na lang sa kahera ng NAPOLCOM, which is, pag ibinayad nyo naman doon, diretso naman po yan sa ating Bureau of Treasury, wala pong napupunta sa NAPOLCOM. At pag meron naman po lumapit sa inyo at sasabihin, ipapasa kayo, hindi po mangyayari yan. Check ng ating examination. So kahit anong gawin ng human, walang human intervention dito, hindi po sila makakapasa kung talagang hindi sila kapasa-pasa. So wag po silang maniniwala sa mga ganong sinasabi ng kahit na sino, kahit mag-name drop pa ng NAPOLCOM employees na sinasabi pa ay mga lawyers namin, sinasabi, sa tulong ni ganito, ni ganyan, magbigay ka lang ng ganitong amount, ipapasa ka namin, or meron pa nga yung ipop ka namin, or ibabalik ka namin sa serbisyo, yung mga may na-dismiss ba? Hindi po yan totoo. Wag po silang maniniwala sa mga bagay na ganyan. Yung mga reviewers, ma'am, may recommend mga reviewer, usually nagbenta sa reviewer for exam, yung mga reviewer? Hindi rin kami nagre-review na yun eh. So, hindi kami yan. So, kumbaga, kung may magre-review man, na gusto magre-review, ang alam ko, PNP nagre-review ng kanilang mga tao. Pero kami, for FP, hindi kami nagkakandak ng review. Okay. Okay, daghang kayo salamat, Ma'am RD Julieta and RD Ednar. Participant, again, announcement. Again, reiterate po natin for our online viewers, kailan po ang exam and where will it be held. Okay? Ulitin ko po, baka mukhang iba yata yung nasabi ko kanina. Ang exam po for PESE is April 26 and the regular exam for the entrance and promotional is on April 27. Dalawa po ang venue sa University of Mindanao and sa Corheso sa Digos City. And also, ang fee po natin sa entrance exam is 400. Sa PO 4th class, 400 din. PO 3rd class, 450. Sa PO 2nd class, 500. And PO 1st class, 600. Aside from sa mga fees na yan, wala po kayong ibang babayaran. Meron po pala, yung stamp. Stamp lang po. 21 pesos for the stamp. Okay, so yung information and updates na yan sa ating Facebook page na verified na kasi maraming kasing FB
di ba misinformation sa online? Yes po. Available po lahat ng information na yan sa FB account ng Napolcom Region 11. And pati sa other Napolcom offices, meron kanya-kanya kasi yan ng mga Facebook account. And nandun din po sa Facebook namin yung number and also yung email. Pwede kayo mag-email sa amin, pwede kayong tumawag, at mayroon pong sasagot sa inyo. Okay. Ang opisina, Ang FB po namin, Napolcom, Davao Region. and ang opisina ninyo doon sa may Claveria, sa may likod ng sa 7-Eleven sa Marco Polo. Yes po, sa may Copa Building po, sa may CM Recto. Taas ng DOT, kasi yung building na Department Yes, of po. Tourism. Opo. And Sir Ednar, parting statement and announcement. Well, ang parting statement na ako is padulong na tayo sa tag-init, no? As we move forward March, April, May, it will be summer, and we just launched no the BFP. We were guest there sa month of kining Fire Prevention Month. So every family, advice na ko is you better prepare. Pinaagi sa inyong pag-istorya sa matag pamilya, asa ang sources sa sunog sa inyong lugar, sa inyong balay, para ma-prevent, no? The key here is prevention, still prevention and mitigation, similar to flooding and other disasters, prevention and mitigation. So, and lastly, please continue to listen sa Facebook, watch, read your Facebook, listen to radio, TV, and the announcement of government agencies for that matter. Thank you. Okay, daghang kayo salamat. Till next week, mga relevant topics to be discussed. Thank you.